Delta Yankee 215 ng pagsapit sa M. Leonor Street, Barangay 2A ng nasabing lungsod ng pagbabaril ng dalawang suspect na lunan sa motorsiklo na armado na may kling baril. Ang biktima ay agad namang nadala sa San Pablo City Medical Hospital, subalit diniklar ito ng dead on arrival sa nasabing ng mga doktor doon sa nasabing pagamutan. At speaking sa mga police report naman, at sinasabi natin na hindi tayo tumitingin doon sa mga nagaganap. Ang sinasabi natin, ito naman talaga totoong nangyari sa lungsod ng San Pablo. Ang tinatanong lang natin, bakit hanggang ngayon ay blanco pa rin ang kapulisan dyan sa pangunan ng kanilang hepe na si Colonel Reglos? Ano na po ba ang nangyari sa city government employee sa lungsod ng San Pablo? Sino po ba talagang salarin? Ito ay paglilinaw lamang sapagkat may isang linggo na, subalit wala pa rin tayong alam kung sino talaga ang suspect sa nasabing pamamaril dyan sa empleyado ng City Hall ng lungsod ng San Pablo. At kawawa naman itong si Ariel De Soso kung walang kaalam-alam na yun na pala ang huling pasok niya sa lungsod ng San Pablo. At hindi natin sinasabi na may lapse ang kapulisan, katulad nung nangyari dito sa lungsod ng Calamba, kung saan nga tinugis yung mga abductor ng mag-ina na dumalaw lang sa kanilang mahal sa buhay na nakapiit dyan sa Muntinlupa Bilibid Prison. Subalit yung nga nangyari na nakordon na ng kapulisan ng lungsod ng Calamba, subalit nakawala pa rin yung dalawang suspect at natangay yung mag-ina at ang balita nga natin ay na-retrieve na ito at nakauwi na sa kanilang bahay yung mag-iina na pinakawalan din mismo ng kanilang kidnapper, na itong mag-iina nga ay si Cherry Rivera at Giancarlo dyan sa Ito yung mga sinasabi natin sa ating mga kapulisan na dito wala pa rin linaw kung bakit nakawala itong suspect na nakordon na dyan sa Sitio Locomotive, Barangay Canluban. At sinasabi natin na tayo rin naman din ay may magandang pagulat sa ating mga kapulisan sapagkat inaalam natin sa bawat himpilan ano na ba yung kanilang accomplishment dyan sa kanilang himpilan. At kamakailan nga ay nakapanayam natin itong hepe naman ng Los Baños, Laguna, walang iba kundi si Police Superintendent Romeo Desiderio, at narito yung kanyang paglilinaw sa atin sa kanyang nasasakupan. Nandito ang ating Chief of Police na si Police Superintendent Desiderio. Good morning, Levy, at yun din sa yung tagapanood sa Pulsuan. So, nag-present tayo doon ng accomplishment ng pulisya ng Los Baños. So, may mga issue din na concern na itinakil natin. So, kasama nga doon yung nangyaring nung Saturday, yung ating organization ng Anti-Drug Abuse Council sa bawat barangay. Nagkaroon ng training, and we present also yung tinatawag na anti-illegal drugs o yung illegal drug situation sa bayan ng Los Baños. So, pinakita natin doon, pinisenta natin yung mga affected barangay, plus yung mga slightly affected, yung mga target watches natin, plus the accomplishment ng Los Baños PNP. So, as per directive na ating regional director, Chief Superintendent Albano at ng Provincial Director, si PD Sanligaw. So, yung ating campaign sa illegal drugs ay tuloy-tuloy intense. Actually, kahapon at kanina, nagkaroon tayo ng implementation ng mga search warrant. At we were able to recover yung from 10 sachet to plus di paraphernalia. So ito yung mga target watches natin na matagal lang sinusubaybayan. Actually, yung isa dito is 10 years na involved sa illegal drug activities. And plus, we presented also yung accomplishment natin sa firearms and sa wanted person. Plus, we presented also dun sa MPOC natin yung organization ng Los Baños PNP na we have yung bilang ng personnel natin
and yung ano ba yung ginagawa natin, hindi focus. So naka-focus tayo ngayon, no, sa directive ng SLG, yung sa ating 6 crime, no, yung sa lambat sibat. The 6 crime, yung murder, homicide, robbery, theft, and carnapping, motor napping. So ito yung 6 crime na nag-create ng fear, not only sa victim but also sa community. So dito tayo nakatuto, may mga intervention tayong ginagawa. Plus, andito yung tinatawag nating crime prevention natin, yung effort natin. Yung identification ng mga crime-prone areas, then the necessary police intervention. So ito yung pinapasok natin sa lambat sibat. Plus andun din yung programa ng ating bagong Chief MP, no? Si Police Director General Marquez, yung ating sa patrol natin 101. So 85 to 90% ng personnel should be deployed sa ating beat, no, sa ating mga patrol areas, particularly sa mga crime prone areas. At the same time, yung mga office personnel also should render patrol duty. So ito yung mga tagubilin sa atin, and ganun din yung tagubilin din ating mayor, no, na yung ating paglaban sa droga. Sir, ano yung ratio ng pulis ngayon sa mamamayan? Ang ratio ng ating pulis sa population ng ating ng Las Bañas, no, isang pulis sa bawat 1,800. Malaki pa rin ang kulang ng person. Yes, yun nga rin po. Kaya ginagawa rin namin best na mapila pa yun. Although po ang isang pulis para sa 1,800 ay hindi enough, no? Pero ginagawa natin ang lahat. At nakita natin active yung ating pulis. Nakita natin dyan, nagkakandak sila ng proactive police visibility. Sir, anong panawagan niyo sa mamayan para makipag-cooperate sa ganitong iligan? Well, ang panawagan na, sabi ko nga sa mga meetings with barangay chairman, no, mga kapitan, sa ibang NGOs dito, ang peace and order, the public safety and security is not only the sole responsibility ng police. Kailangan dito yung stakeholder support, kailangan dito yung support ng komunidad. Partnership to. Responsibilidad din nila to as a member ng community na i-report sa amin o sabihin sa amin kung sino itong mga involved sa illegal na droga. I-report sa amin yung mga pag-alagala nating kriminal. Kaya nga nag-create na rin kami ng tracker team, no? As per directive ng ating PD. Yung tracker team natin focus dito sa mga most wanted person. Actually, we were able to accomplish na during my time in July, 4 na wanted person. Actually, this week lang, yung 26, yung ating number 1 most wanted sa lambat sibat. Nakuha natin to. Plus, yung number 3 natin, si Lawas, ang kagandahan dito, through IEC materials na pinamigay natin, nag-report ang concerned citizen na nakikita tong tao to dito sa ganitong lugar. So, immediately, the tracker team proceeded sa lugar at nahuli nga yung tao na yun. So, ito kagandahan. Kung ilalagay nga sa nila ng bawat stakeholder o ng mamayan din na partner namin sila, so mag-i-improve ang ating crime solution at the same time, gaganda ang peace and order. So yung massive information campaign? Hindi lang through information, of course, ang mga suporta natin sa mga project, and alam natin, the resources of the PNP is not enough para sa sahod pa lang, halos napupunta na ang bulk ng budget. So dito sa ating operation, if they can lend a help, mas malaki ang impact nito. Like what the Office of the Vice Chancellor ng Community Affairs ng UP, they donated us yung tires, mga gulong ng ating Innova sa patrol natin plus new battery. So maganda nag-epekto nito. So effectively, efficiently nagagamit yung ating sakyan. They donated also 100 liters of gasoline per month na nakaka-sustain, no, para sa ating yung resources natin. Yung limit nagkakaroon ng support. Okay. Yan ang interview natin sa magiting na hepe ng Los Baños PNP na si Colonel Romeo Desiderio. At pasamantala, tayo muna ay magbibigay ng paalala sa ating himpilan.
I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. Po si dating Kapitan Toto CJ ng ating barangay dito sa Sinaran ay bumabati sa inyo ng isang maligayang piyesta. Kung galing munod ng serbisyong balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Kapitan Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasingana. Laguna nang ito ay marating ko para bang ako'y... Okay, at maraming salamat. Sinasabi nga natin na hindi naman lahat ng kasamaan ng pulis ay sinasabi natin na binabatikos natin. Pero yung magaganda ng mga kanilang accomplishment ay ating pinapakita rin kung ano yung mga kanilang accomplishment. Kaya binibigyan natin ng puwang yung mga hepe ng pulisya sa ating programa. Sapagkat ito pong programa ko ay pulsuhan. Sapagkat kung kayo ay hindi gagawa ng maayos sa inyong panunungkulan, ay nandito po kami, nakamasid sa inyo. Katulad na lang nito, sa lungsod ng Calamba, mayroon naman nagpakamatay. At sinasabing ang biktima raw ay itong si Clemer Garcia, may asawa ng Purok 2, Barangay Mapagong sa lungsod ng Calamba. Lumilitaw sa investigasyon ng pulisya ng dakwa ng 7:45 ng umaga kanina nang makita nitong si Elmer Palikpik, ang biktima, na wala ng buhay, na may tali ng leeg may tali sa leeg ng lubid na nakabiti naman sa puno. Mahigpit sa malapit sa may tabing ilog. At nakita naman sa pinangyarihan ng insidente ang isang suicide note ng biktima. At yun nga, at patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng pulisya. Kanina lang to, kaninang umaga, kaya't mainit-init pa. Samantala sa isa namang dito naman sa Calamba pa rin, ay naaresto naman nila ang isang wanted person na si Rogelio Lorera, 25 anyos, binata, at nakatira naman sa Purok 7, Barangay Parian. Ang pag-aresto sa suspect ay batay sa pinalabas na warrant of arrest ni Honorable Judge Alberto Serrano ng RTC Branch 92 at Honorable Judge Gregorio Velasquez ng RTC Branch 35 sa kasong carnapping at qualified theft. Talaga na palang kaya naman pala ito nailagay sa most wanted person sa lungsod ng Calamba. At rank number 7 ang nasabing suspect na kanilang naaresto na. At sana naman hindi lang arestuhin yung mga suspect na ganito, kundi maging yung mga krimen na nagaganap dyan sa lungsod ng Calamba ay patuloy pa rin. Ngayon wala pa rin na alam kung sino talaga ang pumatay naman dito sa pulis
na si SPO1 Alvin Uruga sa lungsod ng Calamba. At ganoon din sa negosyanteng si Rolly Pajardo na patuloy pa rin na blanco ang ating kapulisan dyan. Kaya tinatawagan natin yung ating regional director na simpakin na yung hepe ng pulisya dyan. Sapagkat sabi ko nga, dito sa programa ko ay pupulsuhan natin. Yung takas na bilanggo galing dyan sa Bilibid Prison na nagtangay pa ng mag-iina na nakordon nyo na. Nakordon na, nakawala pa. Ano ba naman yan, hepe? Ikaw talaga dapat ka nang dalhin sa malapit sa Ilog Pasig. Doon sa Pasig, sapagkat nagkarugtong ng iyong pangalan, apelyido, ay Ortigas. Alam mo yung Ortigas, nagkukunik-kunik yan sa Pasig, dyan sa may tulay. Dapat sa'yo, hepe, ay nandun ka na lang. Marami ng patayan nagaganap dyan at may hostage taking pa dyan na pinakawalan nyo na, nakordon nyo na, nakawalan pa. Nagagalit pa kayo sa amin sapagkat nandun kami. Nalaman namin tuloy kung ano nangyayari. Ang masama nito, yung sniper na tinalaga mo dyan para sipatin yung suspect, yung dalawang suspect na armado, ay nahulog pa. At na-disgrasya. Ito pang isang CST. Dito kitang-kita natin yung talagang kapalpakan ng ating kapulisan. Sabay biglang may nagpalipad ng drone upang alamin kung nasaan yung lagay ng mga suspect. Isipin mo nasa taas na ng mga dahon ng puno doon kasi taas na yung lipad. Biglang bumagsak! Aba, ang dahilan daw, hindi sila handa sapagkat naubusan daw ng battery. Yung drone. Kaya palpak talaga. Yan ba sinasabi nating mahusay na paglilingkod? Yung ating regional director, Richard Albano. Ano ba talaga ang batayan natin para sa isang chief of police ng isang bayan ng lungsod? Hindi naman natin pinipersonal nitong si Hepe ng Calamba na si Ortigas. Pero 3 beses na palpak yan. Yung una, pagpatay sa pulis. Pangalawa, yung pagpatay sa negosyante. Pangatlo ito, may hostage na, nakawala pa. Nakordon na, nakawala pa. Di ba? Ano ba naman yan? Para kayong mga kaibigan natin dito, nakapwa natin kabaro, ay magaganon kasi matitigas din ang ulo, di ba? Pero, bago yan, para naman lumambot yung iba, ito ang gayahin nyo. Yung hepe ng bayan ng Bay, sapagkat maganda yung kanyang ginagawa, dito naman sa lalawigan ng Laguna. At itong si Major Banaag, talagang napakagaling nito pagdating sa kanyang pagpapatupad ng tungkulin. Pakinggan po natin ang ating panayam kay Chief of Police ng Bayan ng Bay, si Major Owen Banaag. Narito po siya. Sa mga accomplishment natin, sir, at alam naman natin na pinaigting nyo yung Upland Lambat Sibat na programa ng ating Regional Director, Police Chief Superintendent Richard Albano. At ilan na po yung accomplishment natin sa loob ng isang buwan? Sa loob po ng isang buwan ay pagdating po sa Upland Lambat Sibat, sa tinatawag namin Sibat Portion, ay sa top 10 oswan po ng Bayan ng Bay, ay 4 na po ang ating nahuhuli dito. Yung top 1, ang kaso yung sa robbery. Yung ating most wanted na top 5, na kaso naman ay carnapping. Then meron tayong yung ating top 3, ang kaso naman ay murder. Tapos lately lang, 2 days ago, nahuli din po natin yung ating top 7 na may kaso ding robbery with intimidation. Sa pagdating naman po sa ating campaign against illegal drugs, for the month of July, meron na po tayong nahuhuling personalidad sa droga na 5 personalidad. Meron po dito ay pagtutulak o drug pushing. At patuloy din po natin ini-implement at sa utos na rin po ng ating provincial director at dahil ito po ang pinaka-utos ngayon ng ating bagong Chief PNP, yung pag-iigting po ng ating beat patrol sa mga lansangan at sa mga business establishment at matataong lugar para magkaroon ng police presence o visibility sa mga lugar na maaaring magkaroon ng krimen.
ito po ay ating ginawa na at ating pang papaigtingin dahil ito po ang isa sa mga marching order ng ating CPNP na ang personnel ng police station ay dapat nakikita sa kalsada. So, dapat almost 70% pataas ng ating personnel ay nasa kalye. At ito po ay ating ginawa ng plano at programa at ito ay kasalukuyan kung i-implement ang station. So mukhang sa accomplishment po ay talagang napakarami na dapat bigyan kayo ng commendation sa ginagawa niyo dito sa Bayan ng Bay, sir. Yan naman po ay kaakibat ng aming sinumpaang tungkulin na magtrabaho na naayon para sa ayos yung peace and order sa isang siyudad. At may commendation man po wala at magtatrabaho po ang ating kapulisan. Sir, anong panawagan niyo sa mamayan dito sa Bayan ng Imbay para sa peace and order? Una-una, nagpapasalamat ako sa ating Mayor Bruno Ramos sa suporta na kanyang binibigay sa ating kapulisan, lalo-lalo na sa kampanya na laban sa mga krimen para lang mapanatiling, matahimik at mapayapa ang bayan ng Imbay. Siya mismo ang isa sa mga aming taga-suporta. Yun mismo ang kauna-unahan sa mga kauna-unahan sa kanyang mga programa, mapanatiling matahimik, mapayapa ang isang bayan o itong bayan ng Bae para maging maunlad. Kasi sa isa sa mga programa ng ating puting mayor ay mapaunlad ng ating bayan, ang bayan ng Bae, kaakibat ng tahimik at mapayapang bayan. Okay, yan ang sinasabi natin na dapat ito tularan, itong hepe ng Bayan ng Bay sapagkat napakaganda ng ginagawa nito dito sa kanyang bayan. Dapat ganito, at kulang ng mga pulis, kulang pa sa training, kulang pa sa gas. Ngayon, kulang naman sa battery, talaga naman. Talaga, sa Kalamba lang yan nangyari. Napakaraming pulis sa Kalamba, supalit iilan yung umiikot. Ngayon lang, yun nga, kaya nga nalusatan sila nung kidnapper na yon, kung totoo mang kidnapper yon. Pero ang totoo niyan, yung mag-ina ay galing sa Bilibid Prison. Na pauwi na, hindi natin alam kung kasabay, sapagkat nagtataka naman tayo sa statement ng mga pulis na diyan daw sa Putatan. Ay, sa Putatan ang lawak-lawak ng kasada diyan. Paano kang mahaharang diyan? At saka isa pa, matao diyan sa lugar na yan. Paano kang mahaharang? Hindi sana nag-create na ng commotion yan. Ang ibig sabihin lang yan, yung sakay ng mag-ina ay galing sa loob ng Bilibid Prison. Ito yung aming ina-assume sapagkat walang malinaw na konkretong batayan ang sinasabi nila na talagang inabduct yung mag-ina doon sa Putatan sapagkat alam mo yung Putatan na yan, lumuluwas naman tayo. Malawak yung mga karsada diyan. Ngayon, kung hapon man yan naganap, ay maraming tao diyan, kaya agad na mapapansin yan. Bakit nakarating pa dito sa Kalamba? Anong meron dito sa Kalamba? Sapagkat doon sa pinagtaguan nila, doon sa sitio locomotive, sa Barangay Canlubang, ay may napakalang manhole doon. Nung tinutugis nila sila at kinordon ng mga pulis ng Kalamba, ay nung pagsapit ng umaga, nung hapon na yan, nung tayo nandoon, ay pinagalitan pa tayo ng happy doon. Pinalabas pa, nakakala mo naman napakasikat. Sabi ba naman doon sa tawa niya, "Uy, palisin mo yan!" Ganon, magutos. Talaga namang napaka-social nitong si Ortigas na ito, kung magutos. Talagang may command, may command. Pero kami naman ay nasa media, kaya tinaalam namin yung katotohanan. Huwag mo naman kaming bastusin, ilang kami dyan, napakaraming media dyan, binastos mo naman. Ayaw mo ipakover yung kapalpakan nyo, ay totoo naman. Nakakordon nyo na, nakawala pa. Bakit? Hindi mo na kasi ninyo inaral yung terrain. Ano ba yung loob niyang manhole na yan? Gano'n pa kalaki yan? Yung pala kasi isang motorsiklo sa loob nun. Na para matakasan ng bilanggo, na kidnapper, o kung kidnapper man yan, o maintindihan natin, bakit hanggang ngayon ay wala pang paliwanag
ang Laguna Provincial Director, Police Senior Superintendent Florendo Saligaw sa nangyaring yan. Sunod-sunod na. Dito yung pagkamatay ng isang pulis dito sa Kabuyaw. Wala pa ring suspect sino. Ngayon, nasundan pa yan. Nung hinold up naman yung driver ng isang L300 man na kolektor, driver, na hinold up naman dyan sa may Banay-Banay, dyan sa barangay Banay-Banay. At nasugatan pa yung mama. Nakuha ng pa ng 50,000 pesos. Ano na yan? Kaya tinatawagan natin si Colonel Bayan, yung hepe ng Kabuyaw. Sir, hindi naman ako particular, hindi ako nami-personal. Magpaliwanag kayo sa amin, ano ba talaga yung totoong nangyayari. At sa atin ng mga butihing provincial director, ano na ba ito? Meron bang cover up na nangyayari dito sa ating nagaganap na dito sa mga krimen dito sa lalawigan ng Laguna? Meron bang cover up? Ganun ba ang ibig sabihin? Hindi naman tayo naniniwala sapagkat napakahigpit ang direktiba ng ating Regional Director, Police Chief Superintendent Richard Albano, na sabi niya, tugisin ang mga masasama. Pero nakawala yung kidnapper, di ba? Nakawala, at yung kanilang kapalpakan, sinasabi nila, kakulangan daw sa pulis. At kulang pa rin sa training pagkat hindi nila inaalam yung terrain. Ano ba yung loob ng science part na yun, di ba? Gaano ba, dapat nun, nagplano muna sila. Inalam yung plano ng buong Calmeray Science Park na yun, kung gaano ba kalaki yung manhole dito na daluyan ng mga tubig kapag umuulan, o kaya yung labasan ng mga tubig na galing sa mga pabrika. Kasi dyan, may waste segregation na sila dahil bawal na magpalabas ng tubig na marumi batay doon sa Cleaner Act. Hindi sa usok, kundi sa tubig. Pagkat yung Cleaner Act kasi, sa usok yan, sa mga tambutso, sa mga sasakyan, na nanggagaling dyan. Yan yung sinasabing Cleaner Act. Pero dito sa tubig, dito sa lungsod ng Calamba, yung mga science park ay nakikisa upang maging malinis yung lumalabas na tubig dyan sa kanilang drainage canal patungo doon sa lawa ng Laguna, sapagkat ang direksyon niya sa lawa ng Laguna. Kaya yung pollution na sinasabi natin, halimbawa merong E. coli bacteria na sapagkat yung mga lead na galing dyan sa pabrika, at sinasabi nga ng mga eksperto batay sa pag-aaral na malaki na ang lason na napupunta dyan sa isda sapagkat yung lead content dyan ay napakarami na. At ito pala yung sanhi ng ating pagkakasakit ng ating mga kababayan sapagkat tayo ang consumption ng isda na nabubuhay dyan sa lawa. Supalit yung isda pa lang yan, ay maraming lason na unti-unting kumikitil sa ating buhay. Sapagkat alam nyo, yung lead na yan, pag humalo sa ating dugo, abay, ang kakalabasan yan ay leukemia. O kaya yung iba pang cancer, na nanggagaling dyan sa kinakain natin. Kaya karamihan sa sakit natin dito ngayon ay yung cancer, di ba? At marami rin yung mga nagkakasakit ng leukemia, di ba? Nagkakaroon ng high blood. Kasi nababara yung ating mga daloy ng dugo sa ating katawan, yung mga ligid natin. Sanhi ng mga lason na yan, na chemical, na pumapasok sa ating katawan, na hindi natin alam na lason pala yan. Sapagkat kung nakakarami na tayo ng kain ng isda dyan sa lawa, lalo na yung tilapia, yung sinasabing milkfish, yung bangos, at saka yung isa pa na napakasarap daw niyan. Diyan dito sa yung karpangos na kung tawagin, magkahalo yung karpa at bangos. Pagkat yung ulo niyan ay mukhang bangos, pero yung katawan nito ay tilapia, kaya karpangos. Yan yung kung sa probinsya pa yan, sa mga ibang probinsya pa na malinis pa yung tubig, napakasarap ng karpangos na ito. Itong mga ganitong uri ng isda sapagkat sariwang-sariwa at saka walang chemical na nakakain, samantalang dito sa lawa ng Laguna
lahat yan na nakapalibot na informal settlers, na mula rito sa lalawigan ng Laguna hanggang Rizal, hanggang Metro Manila, kasama na yung Pasig, ay polluted na yan, sapagkat dyan pupunta lahat yung mga waste materials na galing sa bahay-bahay. Sapagkat akala mo naman yung mga informal settler dyan sa paligid ng lawa, ay may mga CR yan. O nga, gumagawa nga na sila ng CR. Pero yung kanilang CR na ginagamit nila dyan, ay walang simento doon sa ilalim. So yung dumi nun, ang dumi ng tao pag naiipon yun, siyempre yung leachit nyo, yung katas nyo, pupunta sa ilalim. Ahalo yan doon sa tubig. Kaya't yung nagkakaroon ng E. coli bacteria na galing sa dumi ng tao. Yan yung sinasabi natin, na dapat nating pangalagaan yung ating kalikasan dyan sa Lawan ng Laguna. Speaking ng kalikasan, ito ang makakalikasan sapagkat makakalikasan panahon sapagkat kinakarma na itong kasama nating si ACDC na si Romela sa gabi, Madrigala sa araw, sapagkat alam mo ba na persona non grata na ito sa lungsod ng Binyan sapagkat matapos kang makinabang, babanatan mo ngayon yung pinapakinabangan mo, ay ano mangyayari sa iyo? At yun nga, yung pinahiram na motor ng isa nating kasamang katoto na media, na si John Obrero, hanggang ngayon hindi pa sinusuli. Ayan, tuloy. Nakakarma ka na, sapagkat may sakit yung mama, isuli mo na yung motor mo. Madrid, Madrigal, ikaw, Romela Madrigal, isuli mo na yung yung motor na yan, sapagkat napakatagal na yan na ginagamit mo na hindi mo naman kayang bayaran. Ibalik mo na sa may-ari. Sapagkat kung kukunin mo yan sa mga ahensya na nagpapahulugan ng motor, may batak na yan. Kung ilang buwan ka na dyan, harangin ka na sa daan. Mabait pa rin yung mama dahil hindi ka pinapaharang sa pulisya. Sapagkat ikaw nga ay tinuruan maging media nitong si John Obrero. Pagkatapos kang maturuan at masanay ka na, pati yung nagturo sa iyo ay lalamunin mo na. Yan ang maling attitude. Ito rin yung nangyari diyan kay Tess Mucho, Maria Teresita Mucho, na dikit na, alam mo, iba naman ang dinidikitan nito, sapagkat makapal pa rin ang mukha nitong si Tess Mucho, dikit ng dikit sa Gobernadora, First Lady ng lalawigan ng Laguna, si Konsyala Ruth Mariano, na konsyal ng Kalamba. At kasama pa doon sa Mayor's Night, diyan sa sinasabi, at kasama naman itong si Gigi Alcacid, diyan sa Barangay San Peruan na nagkaroon ng Mayor's Night. At padikit-dikit, akala mo ito ay, yung paro-parong haliparot na padapo-dapo sa bawat bulaklak. Mistulang ganon yung style nito paru-parong haliparot, na lilipad-lipad kung saan dumadapo kay First Lady Ruth Mariano Hernandez, konsyala, dumadapo kay Gigi Alcacid, at sinasabi siya daw ang magaling na media kuno. Hindi naman totoo yung pangalan mo, Tess Mucho, diba? Para kang paru-paro, paru-paro sa parang, nadapo ng dapo kung saan mapadapo, ang problema nito, pag dumapo ito sa isang tao, minamalas, minamalas. Tingnan mo yan si Romela Madrigal, minalas na. Bakit? Persona non grata na dyan sa lungsod ng Binyan. Dahil pagkaparehas kayo ng style, matapos mong pakinabangan ng 4 na taon ang lungsod ng Kalamba, biray mo ba naman yung isang bata ng butihing mayor dyan? May gana ka pang dumikit. Talaga ikaw, daig mo pa yung paro-parong gala, dyan sa kaparangan. Ang tawag sa iyo ay butterfly, lilipad-lipad, butterfly na pababaang lipad, di ba? Bakit pababaang lipad?
Aba, aba, isipin mo naman nung hindi pa media ito, nung babago-bago pa lang media, si Desmocho. Aba, kalay mo, ha? Mayroon tayong nalaman dyan. Yung pala, kakuladingding niya yung preso doon sa Kalamba. Abay, nilalabas niya yung kakuladingding niyang presong lalaki at tinutulungan daw niyang doon sa kanyang kaso. Isipin mo, kung hindi ka pa naman paru-parong haliparo, talaga naman, ikaw talagang paru-parong haliparot. Ha? Ikaw, Desmoso, ha? Kasama mo si Nelson Dumables, na ang kanyang programa sa Royal Torrens, maikli lang yung kable, ha? Tatatlong lipa yung kable na ginagamit niya doon sa Royal Torrens ay si Dumables, ha? Aba, isipin mo naman, nainggit sa programa natin, bigla na naman puntahan yung isang chief of police ng bayan ng Kalawan at in-interview ang pakilala Royal Torrens ng kable ay tatatlong lipa. Ha? Di ba? Bakit? Tatlong bayan yung inaabot. Yung Royal Torrens nila, di ba? Aba, nahili na. Aba, nagpakilala. Ha? Ang sinasabi, kami ay Royal Cable. Ha? Na Royal Torrens. Kasi yun daw paborito nila. Yung Coke na lang, sabi niya. Kasi yun eh. Yun din na sinasabi ng ating Pangulo na si Pinoy. Dahil ang buhay daw niya ay parang Coke. Yung Coke na small, na walang buhay, bakit maliit lamang, sabi niya. Parang ikaw, ha? Desmocho, ikaw ay haliparot na paro-paro. Dapo ng dapo kung saan-saan, ha? Ang kalintulad mo ay isang paru-parong haliparot, ha? Kaya sinasabi natin, magbago ka na, Ineng. Magbago ka na ng style mo sapagkat hindi ka namin dito sa aking programa. Hindi kita tatagtanan, ha? Wala kaming pakialam sa iyo, ha? Kung saan ka man sapagkat yung iyong publisher ay may kaso, istapa at bigamy. Pinalabas ko na yan, yung warrant of arrest ninyo. Kaya tinatawagan natin yung bagong provincial director ng Lalawigan ng Cavite. Sir, paki-aresto nyo na yung publisher ng Sparkle sapagkat may kaso yan. Most wanted yan sa inyong bayan. Hindi nyo na sinasabi nyo. Batay sa Uplan Lambat Sibat na lahat ng mga most wanted sa bawat probinsya ay inyong arestuhin. Ano na ho nangyayari dito? Doon sa publisher ng Sparkle na kukuti-kutitap. Kaya naman pala yung inyong tauhan na si Desmocho ay lilipad-lipad na parang paru-paro. Dapo na dapo kung saan-saan. At pag dinapuhan, minalas. O, diba? Katulad ni Romela Madrigal. Minalas na. Isuli mo na, Chong, yung iyong motorsiklo na ginagamit. O, Chang, dahil sa gabi ikaw ay Romela, di ba? Diba? Isuli mo na, Chang, yung motorsiklo sapagkat nakakaawa na yung mayari niyan. Kaibigan natin yan, si John Obrero, na kung saan hinasa ka na maigi para maging mahusay na midyaman. Pero anong ginawa mo, di ba? Sinira mo yung pagtitiwala sa iyo ng tao, sa ganda ng kanyang mga binibigay sa iyo. At para sa ating pangwakas na ibibigay, patapos nating batikusin, pulsuhan, isa munang paalala sa ating mga taga-subaybay.
muli, maraming salamat. At may isa pa tayo pupulsuhan sapagkat marami tayong katuto na paru-para din o kulibangbang. Baguhin natin ang termino, kulibangbang. Sapagkat itong si Dick Guray, ganoon din ito, kulibangbang din ito. Nakapon natin katuto. Sapagkat lilipad-lipad din to. Sipin mo nung nag-birthday yung isang congressman, yung dating congressman ng ika-4 na distrito ng Laguna. Abay, bumili ng panggasyos. Yung pala, para may panggastos. Aba, ano ka ba naman, Dick Guray? Patigilan mo ng kababanat kay Dryan Zamora sapagkat mas may credibilidad yung ali sa'yo kaysa sa'yo. Ikaw na Dick Guray, sinasabi ko sa'yo, tama lang sabihin mo. Isipin mo, kukulong mo pa dyan sa iyong dyaryo na kung ano pinagsasabi mo isang katoto natin na hindi ka na natakot. Ito'y lingkod ng Diyos. Hindi ka na natakot. Ikaw, Dick Guray. Magbago ka na. At ganon din kay Nelson Dumaples. Dumadaples ka na. Yung kable, tatatlong di pa. At mahilig ka pa sa Royal True Orange. Ano ba naman yan? Saan ba naman tatalo yan sa amin? Dito sa amin, worldwide. Hindi lang nationwide, worldwide. Kahit maraming nanonood dito sa aming programa. Dito sa aking, lalo na dito sa aking programang Pulsuhan. At binabati ko mga pala yung mga bisita natin dito na taga Quezon. At ito daw ay masugid na taga-subaybay natin at pensya ng ating kasamahan si Laarne Baraero. Nandito ngayon at alam mo kasi sa ibang bansa, itong programa natin ay napapanood. Kaya kung dito kayo magiging reporter at maasa kayo, kung nasa ibang bansa man yung iyong mahal sa buhay, ay mapapakinggan kayo doon at live na live kayo yung mag-uulat, diba? Napakaganda, diba? Ibig sabihin, yung komunikasyon ninyo, mabilis dahil dito sa live streaming, dito sa ating Serbisyo Balita at sa aking programang Pulsuhan. At para sa ating pagtatapos, binibigyan ko kayo ng isang magandang mensahe, isang magandang mensahe na sinasabi natin na ito ang tama-tama sa iyo para dadasalan natin kayo. Sinasabi ko walang personalan. Bibigyan ko kayo ng isang magandang dasala para sa ating pagtatapos, sa ating mga banat sa inyo sapagkat walang personalan ito. Trabaho lang dito sa amin, trabaho lang. Andito ang tamang pagdarasal. Ave Maria Purisima, simplikado ko si Bida, ang tanda ng Santa Cruz, ipagandyaman po kami, Panginoon Diyos sa aming mga kaway. Sa pangalan po ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sumasampalataya po ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya din po ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao. Sa ilalang ng Diyos, Espiritu Santo, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinakuwang ka po sa krus, ng matay binaw. Nanawag sa impyerno na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon ka po magmumula, paririto o hukom sa mga nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya din po ako sa Diyos Espiritu Santo, sa mga santo at santa, sa mga kangheles, kasama ni Jesucristo, sa ikawawala ng makasalanan sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao at may buhay na walang hanggan sino. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakalubo po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagtatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kaming paintulot sa tukso at walay mo po kami sa bilang kasamaan ng Senyor. Aba po, kalis ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yung anak na si Jesus. Biyerhin ka pong kalis ni Isang Ina ni Jesucristo, ipalaim kami lahat ng makasalanan, pagpalaim kami at kawa. Luwalhati po sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kapara po ng sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan sinuwa. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakalubo po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagkatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming paintulot at tukso, walay mo po kami sa bilang kasamaan sa inuman.
Aba po, kalis-lisang Maria, puno ko po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yung anak na si Jesus. Biyerheng ka pong kalis-lisang ina ni Jesucristo, ipanalangin kami lahat ng makasalanan, pagpalain kami ang tawa. Luwalhati po sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kapara po ng sahunang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang grasya naman. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kariyan, sundin namin ang kalooban mo sa lupa, tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakalubo po sa amin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kaming pahintulot sa tukso at walay po kami sa dilang kasamaan sinuwa. Aba po, kalis-lisang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yan na si Jesus. Biyerheng ka pong kalis-lisang ina ni Jesucristo, ipalalam kami lahat ng makasalanan, pagpalalam kami. Luwalhati po sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po na sa unang-una ngayon magpakilamang sa walang gansin mo. Aba po, Santa Maria ang Hari, ina ng awa, ikaw nga pong kabayan katamisan na ba pinapanlangin ang kanamin, ikaw nga pong tinatawagan namin. Pinapanaw ang taong anak ni Eva, ikaw rin po ang pinagbubuntong ina namin sa pagtangis, tinis sa lupa, bayang kaapis-apis. Ay aba, pintakasi ka namin, nilingon mo po sa amin ang mata mong maunawain, saka kung matapos na, yan ang pagpanaw mo po sa amin. Ipakita mo po sa amin ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria ng Diyos, maawain, mahalam at matamisin na birin. Ipanalangin po kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesus ng Panginoon natin sa Lord. Ave Maria Purissima, Simplificado ko si Vida. Ave Maria Purissima, Simplificado ko si Vida. Ave Maria Purissima, Simplificado ko si Vida. Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Jesus. Sa pangalan po ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Maraming salamat po sa mga nagtiyagang nakinig sa atin dito sa ating programa ang Pulsuhan. At sinasabi ko ito walang personal ang trabaho lang sapagkat lahat po ng ginagawa namin ay pawang may patayan at may mga katotohanan sapagkat may mga dokumento pong hawak. Dahil ito yung aking programang Pulsuhan, ito po ang iyong lingkod na si Levi Datat na nagsasabing Diyos maral na aldaw sa indulubos, Diyos mabalos, bye-bye! Shakey's getting the super grand salmon deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink.